habang papalapit ang eleksyon sa Pilipinas sa taong 2025 sa buwan ng Mayo. Nakikita natin ang matinding tunggalian at alitan sa politika ngayon. Ang pamilya Duterte at ang mga Marcos ay kumakatawan sa dalawang makapangyarihang paksyon, habang ang mga oposisyon ay hamon sa kasalukuyang administrasyon. Ang mga tensyong politikal na ito ay sumasalamin sa mga tema sa Biblia tungkol sa giyera at alitan. Ang kwentong ito ay naglalahad ng mga pangunahing tema at talata sa Biblia na may kaugnayan sa giyera politikal, na binibigyang diin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, ang katotohanan ng mga alitan, ang tawag sa kapayapaan, katarungan ng ating Panginoong Diyos at ang kahalagahan sa pagtitiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos. Ano nga ba ang binabanggit ng banal na kasulatan patungkol sa mga alitan sa loob ng gobyerno? Ito ba ang isa sa mga pangyayari sa huling kapanahunan? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Inilalahad ng Biblia ang kapangyarihan ng Diyos sa mga bansa at kanilang mga pinuno. Sa Daniel 2 verse 21 nakasulat, siya ang nagpapalit ng mga panahon at pagkakataon, nag-aalis at naglalagay ng mga hari. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong at kaalaman sa mga may unawa. Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay may kontrol sa pagtaas at pagbagsak ng mga pinuno ayon sa kanyang plano. Gayon din sa Kawikaan 21 verse 1 sinasabi, ang puso ng hari ay parang batis ng tubig sa kamay ng Panginoon. Inihahatid niya ito saan man naisin. Ipinapakita nito ang kakayahan ng Diyos na gabayan ang desisyon at kilos ng mga pinuno upang matupad ang kanyang layunin. Sa panahon ng politikal na kaguluhan, tulad ng matinding tunggalian sa pagitan ng pamilyang Duterte at mga Marcos, ang mga hamon ng oposisyon sa kasalukuyang administrasyon, pinapaalala ng mga talatang ito sa mga mananampalataya na kahit gaano pa kagulo ang mundo, ang Diyos ay nanatiling may kontrol. Tinuturuan tayo ng mga talatang ito na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Alam na kaya niyang gabayan ang mga pinuno at bansa ayon sa kanyang kalooban. Ang pagtitiwalang ito ay nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa politika. Hindi tinatago ng Biblia ang katotohanan ng mga giyera at alitan. Sa Mateo 24 verse 6 to 7, malinaw na inilalarawan ang mga palatandaan ng mga huling araw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan, ngunit huwag kayong mababahala. Ang mga bagay na ito ay dapat mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang talatang ito ay nagsasabing hindi maiiwasan ang mga alitan at sakuna, at hinihimok ang mga mananampalataya na manatiling matatag at hindi mababahala. Si Santiago sa kanyang sulat ay tumutukoy sa mga ugat ng alitan. Sa Santiago 4 verse 1 to 2, tinanong niya, ano ang sanhi ng inyong mga pag-aaway at paglalaban? Hindi ba't ang mga iyon ay mula sa inyong mga pagnanasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Nagnanasa kayo, ngunit hindi ninyo makamtan ang inyong ninanais, kaya't kayo pumapatay. Nag-iimbot kayo, ngunit hindi kayo makamtan ang inyong hangarin, kaya't kayo nagkakagalit at nag-aaway. Dito tinutukoy ni Santiago ang mga pagnanasa ng tao bilang sanhi ng alitan. Ang pananaw na ito ay hamon sa mga mananampalataya na suriin ang kanilang sarili at tugunan ang mga loobang labanan na nagdudulot ng labas na alitan, tulad ng mga ambisyon at pagnanasa na nagiging sanhi ng mga politikal na tunggalian sa Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhang giyera ng politika, patuloy na tinatawag ng Biblia ang mga mananampalataya na maging mga tagapamayapa. Sa Mateo 5 verse 9, sinasabi, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Binibigyan diin ng beatitude na ito ang mataas na pagpapahalaga ng Diyos sa mga aktibong naghahangad ng kapayapaan. Gayon din sa Roma 12 verse 18, sinasabing kung maaari, hanggat nasa inyo, mamuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Inaamin ng talatang ito ang komplikasyon ng mga relasyon, ngunit hinihimok
ang mga mananampalataya na sikapin ang kapayapaan sa abot ng kanilang makakaya. Pinapatatag pa ito ng Hebrew 12 verse 14, pagsikapan ninyong mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao at maging banal, sapagkat kung walang kabanalan ay walang makakakita sa Panginoon. Ang paghahangad ng kapayapaan ay hindi lamang isang pasibong posisyon, kundi isang aktibong gawain na nangangailangan ng pagsisikap at dedikasyon. Ito ay kaugnay ng tawag sa kabanalan na sumasalamin sa karakter ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng mananampalataya. Habang papalapit ang eleksyon sa 2025, hinihimok ng mga prinsipyong ito sa Biblia ang lahat ng partido na hanapin ang mapayapang resolusyon at magtrabaho tungo sa pagkakaisa. Ang pananaw ng Biblia tungkol sa isang makatarungang mundo ay lubhang kaiba sa mga kawalang katarungan na madalas makita sa mga politikal na alitan. Sinasabi ng awit 82 verse 3-4, ibigin ninyo ang nararapat sa may hina at sa mga ulila. Ipagtanggol ninyo ang mga api at mga dukha. Iligtas ninyo ang mga mahihina at mga nangangailangan. Iligtas ninyo sila mula sa kamay ng mga masama. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng katarungan at responsibilidad ng mga mananampalataya na ipagtanggol ang mga mahihina at api. Ang Isaiah 2 verse 4 ay naglalarawan ng isang propetikong larawan ng hinaharap kung saan maghahari ang katarungan ng ating Panginoong Diyos. Siya ang hahatol sa mga bansa at magpapasya tungkol sa maraming bayan. Papandayan nila ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsud at ang kanilang mga sibat upang maging mga karit. Hindi na magtataas ng tabak ang bansa laban sa bansa, ni mag-aaral pa ng digmaan. Ang pangitain ng kapayapaan at pagbabago ay nagsisilbing isang pag-asang paalala na ang plano ng Diyos ay magkakasundo at pagkakaisa, kung saan ang mga sandata ng digmaan ay gagamitin para sa mapayapang layunin. Sa gitna ng politikal na alitan sa Pilipinas, tinatawag ng mga talatang ito ang mga lider at mamamayan na bigyang prioridad ang katarungan at katwiran. Sa harap ng mga giyera at alitang politikal, hinihimok ng Biblia ang mga mananampalataya na magtiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos. Sa awit 46 verse 9-10, ipinapahayag, kanyang pinatitigil ang mga digmaan hanggang sa mga wakas ng lupa. Kanyang binabali ang busog at sinisira ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga kalasag sa apoy. Kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako'y Diyos. Ako'y mabubunyi sa mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos na tapusin ang mga digmaan at tumatawag sa mga mananampalataya na magpahinga at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Nagbibigay din ang ating Panginoong Hesus ng pangakong nagbibigay ng kapayapaan sa 1:16 verse 33. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin kayo magkaroon ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Ang katiyakang ito mula sa ating Panginoong Hesus ay kumikilala sa realidad ng mga kaguluhan, ngunit itinuturo ang mga mananampalataya na hanapin ang kapayapaan sa Kanya. Alam na Siya ay nagtagumpay sa kaguluhan ng mundo. Ang mga turo ng Biblia tungkol sa giyera politikal ay nagbibigay ng isang komprehensibong balangkas para sa mga mananampalataya upang harapin ang komplikasyon ng mga alitan at tensyon. Inaamin ito ang pagkakaroon ng mga giyera na madalas ay sanhi ng kasalanan at pagnanasa ng tao. Habang binibigyang diin ang kapangyarihan ng Diyos sa kasaysayan at sa mga pinuno ng mga bansa, tinatawag ang mga mananampalataya na maging mga tagapamayapa, ipagtanggol ang katarungan at katwiran, at magtiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos sa gitna ng kaguluhan. Sa konteksto ng nalalapit na eleksyon sa Pilipinas sa taong 2025, matinding tunggalian sa pagitan ng pamilya ng Marcos at Duterte at mga oposisyon na hinihimok ang mga Kristiyano na ipanalangin ang ating mga pinuno, maghangad ng kapayapaan at ipakita ang karakter ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga kilos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang plano para sa sangkatauhan. Maaring harapin ng mga mananampalataya ang mga hamon ng politikal na alitan na may pananampalataya, pag-asa at dedikasyon sa kapayapaan at katarungan. Ang perspektibo ng Biblia tungkol sa giyera politikal ay nag-aalok hindi lamang ng gabay,
kundi pati na rin ang malalim na katiyakan na ang layunin ng ating Panginoong Diyos ay magtatagumpay, magdadala ng isang hinaharap kung saan ang kapayapaan at katwiran ay maghahari. Ang bawat eleksyon ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng isang bansa. Sa Pilipinas, ang darating na eleksyon sa 2025 ay tila magiging isa sa pinakamainit at pinakakontrobersyal na eleksyon sa kasaysayan. Ang mga pangunahing partido ay naghahanda na sa kanilang mga estratehiya at taktika upang masiguro ang tagumpay. Ang mga tunggalian sa bawat partido at ilan sa mga pamilya katulad ng Duterte at Marcos at mga oposisyon ay hindi lamang isang labanan ng mga personalidad, kundi pati na rin ng mga ideolohiya at prinsipyo. Sa kabila ng matinding tensyon, mahalaga ang pagtuturo ng Biblia na maging mapagpayapa. Ang pagiging tagapamayapa ay hindi nangangahulugan ng pag-iwas sa katotohanan o pagkompromiso sa prinsipyo. Sa halip, ito ay isang tawag sa mas mataas na paraan ng pakikitungo, isang paraan na nagtuturo ng pagkakaunawaan, respeto at pagmamahal. Sa isang bansang nahati ng politika, ang mga Kristiyano ay tinatawag na maging ilaw at asin, nagpapakita ng halimbawa ng mapayapang pakikitungo kahit sa gitna ng mga pagkakaiba. Ang katarungan ay isa ring mahalagang aspeto ng politika ayon sa Biblia. Ang mga lider ay tinatawag na maging makatarungan at maglingkod sa kabutihan ng tao, lalo na ang mga mahihina at inaapi. Sa konteksto ng eleksyon, ang mga botante ay may responsibilidad na pumili ng mga lider na may integridad at tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng bayan. Ang pagkakaroon ng makatarungan at tapat na eleksyon ay isang hakbang tungo sa isang lipunang mas malapit sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Habang papalapit ang araw ng eleksyon, maaring maramdaman ng marami ang takot at pag-aalala patungkol sa hinaharap ng bansa. Ngunit ang Biblia ay patuloy na nagpapaalala sa atin na magtiwala tayo sa plano ng ating Panginoong Diyos. Sa bawat pag-ikot ng balota, sa bawat kampanya at debate, ang mga mananampalataya ay maaring manalangin at magtiwala na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Ang pananampalatayang ito ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang mga Kristiyano ay hindi lamang tinatawag na maging tagapagsalita ng kapayapaan at katarungan, kundi pati na rin ang maging aktibong kalahok sa proseso ng pagbabago. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan sa pagpapalaganap ng katarungan at kapayapaan. Mula sa pagboto hanggang sa pakikilahok sa mga diskusyon at debate, ang pagiging aktibong kalahok sa demokratikong proseso ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya sa gawa. Sa wakas, ang Biblia ay nag-aalok ng isang mas mataas na pananaw tungkol sa giyera politikal. Isang pananaw na nagtuturo ng kapayapaan, katarungan at pagtitiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng mga tunggalian at alitan, ang mga Kristiyano ay tinatawag na maging ilaw sa kadiliman, nagdadala ng pag-asa at katiyakan na ang kalooban ng Diyos ay magtatagumpay. Sa darating na eleksyon sa 2025, nawa'y magsilbing gabay ang mga prinsipyo ng Biblia sa bawat isa sa atin, nagtuturo ng tamang landas tungo sa isang makatarungan at mapayapang lipunan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpapakumbaba sa inyo na nananalangin. Nabigyan niyo po kami Panginoon ng kapayapaan sa aming pag-iisip at puso at maging sa aming pong gobyerno. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng pagkakaisa, na isulong ang kapayapaan at nawa kayo po ang maging sentro parati sa lahat ng mga plano ng aming bansa. Tulungan niyo po Panginoon at pagpalain ng mga lider at mga mapipiling lider sa hinaharap. Tulungan niyo po kami Panginoon na magkaroon ng mapagkumbaba na puso at ipairal ang pagiging asin at ilaw na buhat sa inyo. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pagpapala, sa inyo pong pagmamahal sa amin at sa aming bansa. Gabayan ang bawat Pilipino, gabayan ang bawat pinuno at bigyan kami ng katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Purihin ka o aming Panginoong Diyos
at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.